Hello guys, this is a quick demo ng lending template natin, including na yung mga bagong adjustment na ginawa ngayon dito sa template. So, let's start. Before you use it, you need to authorize it first. So, let's do authorization. Click on My Menu, Authorize Function. Then, an authorization required pop-up will appear. Just click OK. Select your email. Advance. Go to Lending Project. Then, magkakaroon ng mga checkbox. Select all mo lang. Then, continue. Then, after this, all the buttons should be now okay. So, mapapansin nyo, ang file natin ay niraran ito sa pamamagitan nitong 4 na buttons. So, meron na rin tayong slot dito for logo, business name. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo itong edit. So, pwede nyo itong edit manually. Then, dito sa may capitalist, kung sino yung owner ng file na to, pwede nyo nang ilagay dito yung pangalan ninyo. For example, may nilagay na tayo pangalan ng capitalist. So, pwede nyo nang i-input yan. So, input nyo lang ito manually. Then, let's start with the dashboard. Then, mapapansin nyo, kapag kinlik natin ngayon yung apply loan, dahil nakapag-authorize na tayo, ay bubukas na dapat itong loan form. Pero, wala pa tayong borrower's name. Kasi nga, wala pa tayong nare-register. So, magre-register muna tayo ng borrowers. So, pwede nyo i-click ito. Pag new loan application at wala ka pang first time niya mangutang sa'yo, i-click nyo lang itong click here. Or, pwede rin itong new borrower na nandito. But, we'll just use the link under this button. Then, after that, mag-open yung form for new borrowers. So, dito natin siya re-register. So, let's do a sample of registering about a new borrower. So, for example, let's type in my details. Lagay na lang tayo ng sample birthday. Pero iset natin to sa above 18 years old. Kasi pag below 18 years old ka, hindi siya i-accept. Then, yan. Status and income source. Let's submit. Then, mare-register na siya. So, after nyo mag-register, yung data na in-input natin ay mapupunta rito sa borrower's data. So, pero napansin nyo, automatic na rin nag-open yung loan application form. So, after that, pwede na tayong mag-apply ng loan application. So, add muna tayo ng capital. Lagyan na lang natin day-to-day amount. For example, lagay tayo muna ng 100,000. Then, add capital. Tapos, lagay natin yung pangalan. So, mapapansin mo, wala kang malalagay na pangalan kapag hindi ka nag-input ng capitalist name. So, para mailagay mo yung pangalan na yan, make sure na meron data yung capitalist name. So, submit. Then yung data, mapupunta na dito sa may capital summary. Ito yung pagkaka-add mo. So, nag-add ka ng 100, cut capital, pangalan, send, capital in. Then, pag titingnan natin ngayon sa dashboard, yung capital nandito na, meron ka na rin cash balance. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-apply ng loan. So, pag chinek natin yan, yung current cash balance nandito is 100,000. So, makakapag-submit tayo mamaya pag nag-apply tayo ng loan. Let's put 10,000 muna. Number of payment is 10. 10 payments monthly ang payments. Set muna natin sa 10%. Okay? So, after nito, automatic na rin magpipil itong reports para sa mga merong pending loan. So,
andito na ngayon yung data ng mga loan. Ngayon, yung sinabit mo kanina, dito siya napunta sa loan data tab. So, nandiyan yung loan amount, personal, number of payments, monthly, saka yung interest na ginamit mo. Then, mapapansin nyo, meron ditong mga cells na colored. May mga cells din na walang colored. Yung mga colored cells ay merong mga formula yun. So, beware sa paggamit ng template. Do not touch those cells na merong mga colors kasi baka maggalaw ninyo yung mga formulas. So, kung sakali magkakaroon kayo ng editing, halimbawa, nag-fill out kayo ng form pero nagkamali kayo ng submission, so pwede nyo itong i-edit. So, halimbawa, gusto mo pala 6 months, 6 payments lang palang gagawin. So, pwede natin i-edit yan. Then, after mo makapag-set up ng loan, makikita mo dito sa payment summary, meron na siyang data. Yung borrower, o appear na rin yung data. Tapos nandito na rin yung data ng loan niya. So, makikita mo, ito naman yung data na magiging payment, pero wala pa tayong payment kasi hindi pa tayo nagsaset up ng payment. Also, pwede ka na rin mag-set up ng promissory note. So, gagawin mo lang dito sa may borrower, select mo lang yung borrower, then select mo lang kung ano yung loan number, then automatic na itong mag-update. So, ito yung promissory note, yung part na to. Then, ito naman yung schedule of payments. So, printable din to. Once na, pag gusto mo siyang i-print, i-click mo lang itong print button. Yan, sasabihin niya sa'yo, na-select na yung range, mag-control P ka na lang. So, pwede mo gamitin yung control P after niya na-select yung range, or pwede mong i-click na lang ito. So, halimbawa, ito yung sinelect natin instead na mag-control P kasi equals din naman yon. So, pwede mo nang i-set up yan dito. So, make sure lang naka-current sheet siya. Gagamitin mo lang yung selected kasi pag hindi mo ginamit, magiging ito yung appearance niya. So, selected cells. Tapos, set natin ito sa portrait. Then, fit to page para magkasya lang sa isang page lahat. So, itong look na to, pwede mo na itong i-print. So, printable na yan. Kung nakaka-connect yung computer mo sa printer, so makakapag-print. Ngayon, halimbawa, wala kang printer, ayaw mo mag-print. So, mas gusto mo na lang i-send yung sa kanya yung file. So, ang pwede mong gawin is mag-create na lang ng PDF. So, halimbawa, gusto mo itong gawa na lang ng PDF file na pwede na something na pwede mo i-send sa client mo. So, click mo lang yung create PDF, yung magra-run na function, then automatic na siyang mag-create out ng PDF. Pero, always look dito sa may pop-up kasi possible na binablock siya. So, make sure na naka-always allow yan dito. Yung pag-create ng PDF. Always allow. So, click natin ulit kasi binlock siya kanina. Yan. So, mapapansin mo, meron na siyang PDF na download. So, kung saan mo makikita ngayong PDF na yan, pwede mo na i-click ito or pwede mo siyang puntahan doon sa may download folder. So, ito yung PDF na create niya. So, yan. So, itong PDF na to, pwede mo rin itong i-print or pwede mo na lang i-send sa customer mo yung mismong file ng PDF. Pakikita mo naman yung sa download folder. Then, after that, set up naman tayo ngayon ng payment. So, nakapag-set up na tayo ng loan, halimbawa magpabayad na yung customer mo, pwede ka na lang mag-set up dito ng payment. So, click po yung pay loan. Select mo lang yung pangalan ng loan number. So, makikita mo na dito yung details ng loan, kung magkano yung monthly dues niya, kung magkano yung nabayaran niya, wala pa. Then, loan balance. Then, click mo na lang dito. Halimbawa, kung mababayad siya, set po na lang na regular monthly dues. Halimbawa, ito lang yung muna yung babayaran natin. 1,833. Then, submit natin. Makikita mo, submitted na yung payment mo.
makikita mo siya, nandito na siya sa amount paid. Kasi yung loan balance niya is nabawasan na. So, kapag nag-set up ka naman ng payment, lahat ng mga payment submission dito siya napupunta sa payment data. So, same scenario, kapag mga colored cells, do not touch kasi merong formula yan. So, pwede ka lang mag-edit dito sa mga kulay white. Kung sakaling meron kang gustong baguhin, halimbawa, nagkamali ka ng nag-type ng amount. Babaguhin mo lang yung amount, pwede mo mag-edit. Then, another scenario, halimbawa, na after mag-set ng payment is na-late ng payment on the following month. So, pwede mo kang mag-charge ng penalty. So, pwede mong gamitin ito. Halimbawa, hindi siya nakapagbayad, nag-miss siya ng payment na for this month, pwede mong gamitin itong penalty, late payment, or other service charge. So, halimbawa, kagaya sa promissory note mo, nakalagay dito, maniningil ka ng 2% penalty. Pwede mo itong baguhin. So, you just have to edit it here kung ilang percent ang gusto mo. So, halimbawa, nilagay mo sa penalty is nanginingil ka ng 2%. Ang 2% nung loan niya is 10,000. Gusto mo singilin yung penalty na 2%, that is 200 pesos. So, ibig sabihin, every time na malilate siya ng payment, maniningil ka ng 200. So, kapag na-late siya or nag-miss siya ng payment, meron kang pwedeng singilin na 200. Submit mo na lang yan. Pero mapapansin mo, yung sinubmit mo 200, wala siyang changes dito sa part na to. So, hindi siya nabawas sa loan kasi hindi siya considered as loan payment, kundi bayad lang sa penalty or sa charges. So, saan mo makikita ngayon yun? Dito siya makikita sa My Payment Summary. So, makikita mo dito yung loan amount, kung magkano yung niloan niya, then yung magkano yung payable, kung magkano na yung nabayaran niya. So, ito pa lang yung nababayaran niya, and yung balance. Pero mapapansin nyo yung penalty, hindi siya kumarga doon sa paid amount kasi nga hindi naman siya considered as loan payment but a penalty charge o late charge. So you can use that features para mag-charge kayo ng mga customer nyo doon na madalas na miss ng payments. Then if ever na gusto nyo namang i-fully paid na yung balance ng mga nangutang sa inyo, pwede nyo na siyang set up ng pool. For example, ito na, makikita nyo yung loan amount. Set up na natin ang pool payment. So, 9166. Click mo na lang advance payment. Then yung amount niya is 9166.67. Then, submit natin. So, mapapansin mo, kapag nag-fully paid yung borrower mo, automatic mawawala na siya dito sa listahan na to kasi ang listahan na to is ang pinapakita niya lang is yung mga mayroon pang pending loan. Pag fully paid na, so mawawala na siya. Kaya pag tinignan mo siya sa payment summary, makikita mo na nag-fully paid na siya dito ng remarks. Yung status niya is fully paid. Then, once na nakapag-fully paid na siya, pwede ka na ulit magpasok ng bagong entry for that same person. So, makikita mo dito, pag nag-apply ka na panibagong loan, for example, pag nag-apply ka ng panibagong loan, makikita mo na ulit yung pangalan niya. Kasi before, nung hindi pa siya fully paid, hindi mo siya may input kasi nga, nakadesign ang system na hindi ka pwedeng magpasok ng second loan on the same person hanggat hindi pa nababayaran yung first loan. So, dahil ngayon, fully paid na siya, pwede na. So, pakita lang natin kung paano yung scenario. For example, huwag muna natin ilagay itong full payment niya. Delete muna natin para mag-mark dito na hindi pa siya fully paid. Then, refresh natin yung loan form. So, makikita mo, hindi talaga nag-appear yung name niya. Then, dito naman sa list na to, pag meron pa siyang pending na payment,
dito nakikita yung syempre yung amount paid, yung loan balance, yung loan din, saka yung next due date. Pinapakita na rin dito kung kailan yung susunod na due date. Then kung gagamitin mo rin itong expense form, meron ka mga expenses na binabawas dito sa sa business mo, you can use the expense button and you will be able to enter all the expense. For example, this one, select mo na kung anong classic expenses. So nandito nilagay ko na lahat dito. Salaries and wages, rent expense, utilities, office supplies, marketing, advertising, professional fees, repairs and maintenance, insurance, taxes, and others. So kung ano yan na appropriate code na pwede mong gamitin for that template, halimbawa salary, magpapasweldo ka, lagay mo lang dito yung description, this is manually in entry. Lagay mo na lang salary for myself. Kaya lagay ka na lang ng amount. Maliit lang muna kasi wala pa kinikita yung business mo. So, mapapansin mo, pag nag-submit ka ng expense, yung 100 na sinambit mo, nababawas siya dito sa net profit. So, pag nabawas siya dito sa net profit, ibig sabihin kung ano yung total profit mo, yun dito yun. So, sa ngayon, ito lang yung profit mo kasi yung profit na to is nakabate doon sa actual na binayad nung nag-utang. So, kapag hindi pa siya fully paid, partial pa lang yung payment. So, partial pa rin yung profit. So, kapag sinet up na natin na full payment, saka pala magiging full yung profit. And also, kapag gusto mo bumawas ng pera sa business mo, one option is yun, mag-fill out ka ng mga expenses or pasweldohin mo sarili. Another option is to withdraw a capital. So, for example, set up natin yung capital, mag-withdraw ka ng pera sa business. Okay mo lang dito yung amount na gusto mong withdrawin, 50,000 for example. Let's set up ng withdrawal. Lagay mo lang pa kung sino mag-withdraw dahil ikaw yung owner, ikaw yung mag-withdraw. So, yun na. Mapapansin mo ito, nabawasan rin siya ng 50K. And also yung cash balance, nabawasan na rin ng 50K. So, pag nag-set up ka ulit ng loan, makikita mo yung cash balance na nandito, hindi na siya yung 90 something but yung 41 na lang. So, makakapagpautang ka pa rin kasi meron pang balance. So, as long na meron balance yung na nag-appear dito sa cash balance, you will be able to process loan applications. So, more likely, yun na yung update dito sa template. And yun na rin yung mga na-add na mga changes. Most of the changes na naidagdag dito is yung itong promissory note and payment schedules. And yung paglalagay dito ng name sa capital. The purpose kung bakit nilagyan ko to ng capital is name. Dito is nagkakaroon kasi ng mga ibang scenario, ibang mga lending businesses, meron silang mga savings. So, para mas madali ang pag-manage ng mga lending business na merong savings, pwede na natin i-add yung pangalan ng mga tao sa savings na nagsisavings dito sa capitalist name. So, kung sakaling marami kayo nagsisavings, alam mo, mga 10 kayo nagsisavings, ilagay nyo na lang dito yung mga pangalan para at least madali siyang nalalagay doon sa capital summary. Then, provided na rin dito ay ito mga charts para mas madaling visual ng mga transactions. And kung sakali namang hindi nyo mapiprepare itong gamitin itong mga buttons na to, meron pang backup. Pwede nyo dito yung parcel borrower, new registration ng borrower sa loan application. Ito rin yung kapareho ng apply loan. Yung payment entry, ito yung kapareho ng payment loan. Capital add cash withdraw. So ito yung para dito sa button na to ng add capital withdraw. And to get salary is pareho dito sa my expense. So that's it. So far, yan lang yung mga adjustment. If ever you find this video helpful para ma-manage mo na maayos yung business mo for lending, you can just message us and inform mo na lang kung sino man yung tao nag-send sa'yo ng link to see this video at para makapag-start ka dali ng lending business mo.